Bagamat ang ibang mga detalye ay binago para sa kapakanan ng pagsasadula, ang tunay na kasaysayan na ito ay masusing pinag-aralan at napatunayang totoo at naayon sa mga tunay na pangyayari. Ang buhay, gaya ng isang lakbayin, ay may mga pagtigil din paminsan-minsan. Meron ding paliko-liko at kung minsan, may mga harang. At kung minsan naman, may mga magagandang nangyayari na hindi natin inaasahan. Ito ay isa sa mga lakbayin yon, ang lakbayin ng aking buhay. Ako po si Dini Widianinchas. Hindi po ako isang artista. Ako po ang tunay na Dini sa kasaysayang ito. Simulan na po natin ang ating paglalakbay. Minsan, nang ako'y nasa biyahe, sumakay ako sa Jakarta-Yogyakarta Express nang bigla nilang tumigil ang tren ng hindi inaasahan. Bakit pa tumigil? Ano nangyari? Mawalang galang na po, Mama. Bakit po bigla tayong tumigil? Hindi ko po alam eh. Baka po may sira ang makina. Kailan niyo po malalaman? Itatanong ko po sa mekaniko. Babalik ka ba mamaya? Totoo ba ito? Malamang hanggang mamaya pa tayo dito. At malamang mawala pa yung air conditioning. Sigurado yan. Umiinit na nga eh. Ano tinitingnan mo? Sigurado naman hindi nila tayo palalabasin dyan, di ba? Tignan nyo nga yan. Ano? Anong titingnan ko dyan? Dito po kasi ako lumaki. Oh, edi kung ganon, alam mo pala kung nasa na tayo ngayon. Gumbong. Gongbong? Naku naman, magkikita pa naman kami ng kapatid ko sa Yogyakarta. Kailan kaya tayo makakarating doon? Saan ba nagpunta yung konduktor? Sino pong pamilya ni Tedyo Curnyawan? Kayo po ba si Ginang Curnyawan? Ako si Ginang Tedyo Curnyawan. Si Ginoong Curnyawan ay inatake sa puso.
inatake sa puso. Pero paano nangyari yon? Sang-ayon po sa pagsusuri sa aming laboratorio. Hindi namin maunawaan ang lahat ng mga nangyari. Malusog ang katawan ng tatay ko noon. Bigla na lang nagdayari at nagsuka. Makalipas ang ilang oras, pagkadala sa kanya sa ospital, bigla siyang inatake sa puso at namatay. Namatay siya ng ganun-ganun lang. At pakiramdam ko, tinamaan ako ng kidlat. Ginawa ho namin ang lahat ng aming makakaya para iligtas ang asawa niyo. Pero, nabigo kaming iligtas siya. Imposible. Imposible si Teche patay na. Imposible. Anong mangyayari sa anak ko? Ikinalulupot po namin ang pagpanaw ng asawa niyo. Patawarin niyo po kami. Ano na lang pong gagawin natin ngayon? Hindi ko matatanggap ang lahat ng ito. Ano nang gagawin ko ngayon? Huwag kang mag-alala. Sundari mo na. Ate, Tan, meron akong gustong ipagtapat Ang sa tatay ko ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa aking tiya Sundari, ang kapatid ng nanay ko. Walong buwan na siyang buntis nang mamatay ang tatay ko. Pero hindi lang yon. Sabay silang buntis ng nanay ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko o kung kanino ko tatakbo. Isang ulirang ama ang tingin ko sa tatay ko. Ang pakiramdam ko noon, trinaydor niya ako. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. At nag-alala ako kung paano na magiging buhay namin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mura kong edad na yon, hindi ko naiintindihan. Mga kapatid ko, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 12 taong gulang pa lang ako at panganay sa magkakapatid. At buntis pa ang nanay ko. Naririto tayo ngayon dahil sa pagkamatay Hindi ng nagtatrabaho ang kapatid nanay si ko Teche. kaya Mga ano na kapatid, lang ang ikabubuhay namin. kung meron man siyang nagawang pagkakamali sa buhay niya, umaasa akong patatawarin niyo siya. Aakuin ko lahat ng mga pagkakamali niya sa inyo. Amen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hindi ko naisip noon na mas mahirap ang pinagdaraanan ni Tia Sundari ng mga panahon na yon. Dahil sa relasyon nila ng tatay ko. At buntis siya. Nalugmok siya sa kahihiyan. At dahil doon, iniwan niya ang gombong nang hindi alam kung saan pupunta. pinagsabihan ko nga yang si Wulandari. Ano? Sinabi ko sa kanya na ang pagpapalaglag lang ang paraan para maayos ang lahat. Para hindi siya malagay sa matinding kahihiyan. Dapat maging totoo lang tayo, hindi ba? At dapat lagi niyang ginagamit ang utak niya. Teka, narinig mo na ba? Ang ano naman? Yang si Tejo. Merong pa palang ibang kinakasama. Isang mananahe sa bayan ng Bandung. At kanino mo naman nasagap Kay ang Ate balita niya? Sinjaya, sinabi nung pinsan niya na dumating kahapon. Yung mga manok na inahin at saka yung mga panabong na alaga nila, malaki-laking halaga yun. Natiti akong malaking pera nakuha niya. At hindi pa kasama dun yung pera mula sa studio. Alam mo kasi, yung kapatid ko, kumukuha ng litrato yun. Hindi ko alam na ang kapatid mo pala ay isang magaling na litratista. Ah, hindi lang dun magaling yun. Maraming alam yun. Marami. Marami. Pagdating lalo sa babae. Oo,
Sinong hindi makakilala kay Tedyo Cornyawan? Kayang-kayang makuha ang bawat babaeng gustuhin ng taog yun. Tama yan. Tingnan na lang natin kung ano mangyayari sa pamilya niya. May pinakamalaking problema sa kanila. Si Sundari. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin niya. Malamang kakatok yun sa pintuan mo. At siguradong magmamakaawa yun sa'yo na siya ay tulungan mo. Kanino pa ba naman siya magsasabi na siya ay tulungan? Lalapit naman kaya sa akin yun. Sa palagay ko, hindi. Tama ka. Sumasang-ayon ako sa iyo doon. Siguradong pupunta nga siya sa bahay ko. Pero pag sinalubong siya ng asawa ko sa pinto, hanggang doon na lang siya makakaabot. Yung mga taong inaasahan mong magbibigay ng tulong, sila pa ang nagsasalita ng hindi maganda sa amin. Nang sandaling yon, hindi ko alam ang aking gagawin. Naramdaman kong ang Diyos lang ang makakapagligtas sa amin. Kaya mo ba naisipang umalis sa inyo? Oo, at tuluyang ko nang tinalikuran ng lugar na yan. At nang sa wakas, dumating din yung pensyon ng tatay ko. Lumipat kami sa Semarang. Nagbukas ng isang tindahan ng nanay ko sa tabi ng bahay para may pangtusto sa amin. Pero hindi naging ganun kadali. Hanggang sa ipinaampon niya na yung dalawa kong kapatid na babae at isang kapatid kong lalaki. Nabalitaan ko na mas mahirap ang dinaranas ni Tia Sundari. Pagkapanganak daw niya, lumipat siya sa Sukuharjo kasama ang lola ko. Lumipas ang 2 taon, pinakamahirap na mga taon. Nay, ang laki ng bato. Bitawan mo yan. Babang! Butok sa buo! Butok sa buo! Babang! Sa buo! Si Babang! Butok sa buo! Butok sa buo! Babang! Butok sa buo! Babang! Butok sa buo! Tigilan niyo yan! Tigil! Huwag niyong tuksohin ang anak ko! Umalis nga kayo dyan! Hoy! Sawayin niyo nga yung mga anak niyo! Di ba anak niyo yung mga yan? Ganyan ba kayo magpalaki ng mga anak, mga walang modo at mga walang galang? Kayo, mga anak sa labas, hindi ang anak ko! Hoy, walang nagsabi sa'yo na dalhin mo ang mga problema mo sa bayan na ito. Ang kapal mo? Pipintasan mo kami? Kung paano namin pinalalaki ang mga anak namin? Ha? At sino naman ang nagturo sa'yo na sumama sa bawat lalaki makikilala mo? Kahit pa paano, nagpakasal muna ako bago ako nagkaanak. Hindi ako katulad mo. Malamang hindi mo pa alam kung sino ang ama ng anak mo. Ang kapal ng mukha mo. Akala mo kung sino? Hindi marunong mahiya. Dahil sa wala na silang mapuntahan, si Tia Sundari at si Bambang ay umalis sa Sukuharjo at nagpunta sa Semarang. Labag man sa kagustuhan ko, bumigay din ang nanay ko kay Tia Sundari at nagpasyang kupkupin sila. Pero ang alam ko lang sa mga panahong yon, napakarami na naming problema. Pagkatapos, pakitanggal mo na rin ang sinampay. Lumayas ka dito! Ba't ka ba nandito? Layas sabi! Alam mo ba, ayoko sa katulad mo. Pakipuno na lang ulit.
kang mag-alala. Binabantayan siya ni Dini. Hoy! Bakit hawak mo yung diary ko, ha? Sino nagbigay sa'yo ng karapatan para basahin yan? Akin na yan! Akin na sabi! Nang makita kong hawak niya ang diary ko, hindi ko na napigil ang sarili ko. Hindi ko naisip na gagawin niya yon. Maaring ang nakapagsulat ako ng hindi maganda tungkol sa kanila ni Bangbang. Totoo yon. Totoong lahat ang aking sinulat tungkol sa kanila. Sinabi ko kay nanay, Nanay, mamili ka. Sino bang gusto mo? Ako o si Tia Sundari at si Bangbang? Dapat sana masaya ako na babalik na si Tia Sundari at Bangbang sa Sukuharjo. Pero ang puot ko sa kanila ay nagbigay daan sa puot ko sa isa pang tao. Sa nanay ko. Nalaman ko na magpapakasal siya ulit. Isang desisyon na hindi man lang niya ikinonsulta sa lahat ng pamilya. Minsan naisip ko, ano ba ang punto ng pagdarasal na 5 beses isang araw? O yung nandadaya ka sa klase? Ano ba ang dahilan at pinipigilan ko sarili ko na gawin yun? Hindi rin naman ako papasok sa langit dahil hindi ko mapatawad ang nanay ko. Lalo lang akong ginalit ng lahat ng ito. Kaya dumating ako sa konklusyon na wala akong pakialam sa relihiyon. Wala na akong pakialam sa pagiging magalang. Ang gusto ko lang ay maging malaya. Gusto ko lang gawin ang mga bagay na gusto kong gawin. At hindi ko hahayaang magkaroon ng hadlang sa akin. Kahit na ang relihiyon. Kaya sinimulan kong labagin ang lahat ng mga patakaran. Unang taon ko noon sa high school, ginawa ko lang lahat ng gusto ko. Pero may ilang mga bagay na nagbigay sa akin ng takot. Gaya ng makita kong isa sa mga kaibigan ko na nakahandusay sa sahig at dinudugo dahil sa nalaglagang dinadala niyang sanggol. O yung isang kaibigan ko naman na nakulong dahil nahuli siyang nagnanakaw. Kaya nagsimula akong magtanong sa aking sarili, ito ba talaga ang uri ng buhay na gusto kong pasukin? Ang buhay na saklaw ng relihiyon na hindi rin naman nakakapagpaligaya sa akin. Pero ang buhay na malaya at walang patakaran ay hindi ko rin naman gusto. At dumating na ang Ramadan. At naramdaman ko ang sarili ko na bumabalik na sa aking pananampalataya. Nagsimula na akong magbasa ng mga babasahing pangrelihiyon at nagdadasal na rin akong muli. Binasa ko ang Quran ng taimtim at naramdaman ko ang isang pagnanais na muling mapalapit sa Diyos. Tunay nga na naghahanap ako ng tunay na kapayapaan. Ihinanda ko ang sarili ko sa pagdarasal ng tahajjud. Maraming bagay akong gustong itanong sa Diyos. Malakas ang pananalig ko na anuman ang hilingin ko ng gabing yon ay pakikinggan ng Diyos at ibibigay niya ang kasagutan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanalangin ako nang naaayon sa mga talatang isinaulo ko lang. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Para bang may nadurog sa puso ko at umiyak ako sa Diyos. Panginoon,
mula sa kaibuturan ng puso ko. Nais ko pong ikaw ang luwalhatiin higit kanino pa man. Ipakita mo po sa akin ang tamang daan at susundin ko po ay ikaw. Saan niyo man ako dalhin. Pero kung hindi niyo rin lang po ipapakita sa akin ang tamang daan na hinihingi ko ngayong gabi, huwag niyo po akong sisisihin sa maaring mangyari. Huwag niyo po akong sisisihin sa buhay na maaari ko pong piliin. Pero kung ipapakita niyo po sa akin kung sino kayo at kung ano po talaga ang gusto niyo para sa akin, susundin ko po kayo, Panginoon. Saan niyo man po ako nais na dalhin. Nang mga sandaling yon, isang maliwanag na ilaw ang nagsimulang lumabas sa harapan ko. Bigla itong nagkaroon ng hugis. Isang lalaki na nakasuot ng tunikong puting-puti. Hindi ko makita ang itsura ng kanyang mukha. Ngunit ang kanyang presensya ay pumapayapa at nag-aalis ng takot. Hindi ko alam kung paano. Nalaman kong siya ay si Jesus. Dini, sumunod ka sa akin. Gulong-gulo ko dahil naisip ko, Panginoon, isa akong Muslim. Kaya paano po ako susunod sa inyo? Kayo yung tinatawag ng mga Kristiyano, yung Diyos ng mga suwail. Hindi kumikilala kay Allah at hinihintay niya akong lumapit sa Kanya. Bigla na lang tumulo mga luha ko sa mga mata ko. At sinabi ko na lang, Panginoon, kung ito ang daan ng katotohanan, nais ko pong sumunod sa inyo. At na mga sandaling yun, naramdaman ko ang kapayapaan na noon ko lang naramdaman. Nakita ko siyang nakangiti at unti-unti siyang nawala sa harapan ko. Sana hindi ka nasaktan sa mga nasabi ko. Kung ano man yung mga nangyari, nakikita ko kasi masyado kang naapektuhan. Hindi na ako magiging katulad ng dati. Magmula nang mangyari yon, talagang nagbago na ako. Naunawaan kita. Anong susunod na nangyari? Nagsimula na akong maghanap ng mga Kristiyano. Doon sa bayan namin, wala akong makita kahit na isang Kristiyano. Pero meron akong alam na isang Kristiyanong pamilya doon sa kalapit na bayan. Pero nung una, natakot sila sa akin dahil humihingi ako sa kanila ng Biblia. Pero di kalaunan, binigyan nila ako ng isang Biblia at sinimulan ko itong basahin. At ang lahat ng ito ay mahigpit kong inilihim sa nanay ko. Pero hindi nagtagal, nalaman niya rin. Lagi naman kasing nalalaman ng mga nanay, hindi ba? Ano naman ang ginawa niya? Sinabihan niya ako na magbago na. Nag-iiyak siya. Inisip ni nanay na bigo siya bilang isang ina. Na para bang kasalanan niyang lahat. Nagalit ako sa pagpapakasal niya. Na gumaganti lang daw ako. At ang lahat ng inyong pamilya? Hey! Sumpain ka! Magmula ngayon, hindi ka nakabilang sa pamilyang ito! Arif, huwag ka naman ganyan. Bigyan mo naman siya ng kaunting panahon pa para makapag-isip. Maraming panahon na naibigay ko sa babaeng ito. Lagi na lang ganyan ang nangyayari. Tingnan mo! Tingnan mo! May binitawan ako pangako sa Diyos na kapag pinakita niya sa akin ang hinahanap kong daan, susunod ako sa Kanya. Hindi ko naman gustong masaktan kayong lahat. Pero matagal ko na po itong napagpasyahan. Alam mo, Dini, kami nagnanay mo ay matagal na rin nakapagpasya. Tayo bilang mga Muslim at bilang mga mamamayan ng Java, ang responsibilidad namin ay itaguyod ang aming mga anak. At ang responsibilidad ng mga anak ay igalang at sundin nila ang kanilang mga magulang. Hindi nila dapat suwayin kung ano ang kagustuhan ng kanilang mga magulang.
At kung pipiliin mo na mamuhay ng mag-isa, dahil lang dyan, sa relihiyong sinasabi mo, kung ganon, magiging responsibilidad mo na magmula ngayon ang iyong sarili. Nangangahulugan lang. Ikaw na ang bahalang maghanap ng pera para sa lahat ng mga gagastusin mo. Pagkain, eskwelahan, ang iyong titirhan, at marami pang iba. Lahat ng gastos mo! Alam mo, Dini, ang ibig sabihin ng tiyo mo ay mawawalan ka na niyan ng lahat ng karapatan sa paghingi mo ng kahit na ano sa iyong mga magulang. Maliwanag ba? Ngayon, kunin mo na ang lahat ng mga gamit mo. Umalis ka na. Bilis! Halika. Halika mo rito. Ayan. Hindi ko alam kung saan ang galing yung lakas na yon, pero iniwan ko sila at tuluyan na ako lumipat sa syudad. Sa Solo. 16 na taon pa lang ako. Umupa ako ng isang kwarto at nagsimula akong mag-aral para maging isang social worker. Natapos ko ang unang taon ko ng pag-aaral habang ako ay nasa Semarang. Yung tagapamahala ng eskwelahan sa Solo, akala niya transfer student ako. Kaya tinanggap niya ako ng walang tanong-tanong. Nagtatrabaho ko pagkatapos ng aking klase. At nagpapakasaya ako sa mga kinikita ko. At naisip ko na kapag may mangyaring hindi maganda, pwede naman akong pumunta sa lola ko at humingi ng tulong. 3 taon din ang nilagi ko sa Solo. Umuwi din ako sa amin para bumisita. Pero hindi nga lang ganun kadalas. Nang makapagtapos ako sa eskwela, hindi nagtagal nakakita din ako ng trabaho sa Semarang. Nang bumalik ako sa amin, hindi naging ganun kadali nung una, pero nagbalik din naman ang lahat sa normal. Mabuti naman kung ganun. Siguro nakalimutan mo na yon. Naging napakahirap siguro sa kanilang magpatawad. Sa totoo lang, ako naman talaga yung nagdusat na hirapan ng gusto. Ang hirap talaga. Akala ko ba ang mga Kristiyano dapat lagi nagpapatawad? Oo nga, ganon. Pero kung minsan ay nagiging matagal ang distansya, ito ay nagmumula dito at nagtatapos dito. Halika, tuloy ka. Maupo ka. Hindi, ayos lang ako. Mukhang pagod na pagod ka. Mas nag-aalala ako kaysa pagod. Naisip ko na kung babalik kami dito. Baka magbago si Bambang. Kung makikita mo lang siya, lagi na lang siyang nasa kwarto niya o di kaya nasa kalsada. Hindi maganda yon. Dapat ay makakita siya ng pagkakakitaan niya. Pero anong magagawa niya? Grade 9 lang tinapos niya. Ni wala nga siyang alam na trabaho. Sino naman kaya ang magtitiwala sa kanya? Meron naman siguro siyang makukuhang trabaho. Halika, ipagbabalot kita ng pagkain para naman may mauwi ka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumusta? Ako si Dini. Ikaw si Dini? Oo, ako si Dini. Nandyan bang nanay mo? Nandito siya. Halika, tuloy ka. Inay, nandito si Dini.
Si Dini? Tia. Sige, maupo ka. Gusto mo ba ng maiinom? Huwag na po kayo mag-abala. Ilang araw pa lang nakakaraan. Narinig ko kayo ni nanay na nag-uusap. Tia, hindi ko na kaya to. Patawarin niyo ako. Alam kong naging masama ako at hindi naging maganda ang pagtrato ko sa inyo. Patawarin niyo ako. Kalimutan mo na yun. Hiyang-hiya talaga ako. Humihingi po ako ng tawad sa inyo. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga hindi magagandang bagay na nagawa ko sa inyo, Tia. Patawarin niyo ako. Wala na yun. Matagal na kitang pinatawad din. Si Bambang ay sumama sa akin sa Jakarta. Binigyan ko siya ng konting puhunan para makapagnegosyo sa pagtitinda ng mga sapatos sa palengke. At makalipas ang 3 buwan, tumutubo na ang kanyang negosyo. At hindi na rin siya humihingi ng pera sa akin. Nasaan na siya ngayon? Nandito sa Jakarta. Maayos ng kanyang buhay. Lagi talaga ako naiiyak kapag nakakarinig ako ng magandang storya. Pero alam mo, hindi dyan natatapos ang istorya. Ano wakas? Meron pa bang mas maganda? Oo, meron pang mas maganda dahil meron pa akong isang taong dapat mapatawad. Ang tiyo mo? Yung nanampal sa'yo? Kung nandun lang ako, hindi ako papayag na sampalin ka niya. Hindi, matagal ko na siyang napatawad. Ang tinutukoy ko ay ang tatay ko. Ang tatay mo? Pero bata ka pa lang nung mamatay ang tatay mo. Tama ka. Pero iniwan niya ako na punong-puno ng kaguluhan ng aking isipan. At punong-puno din ako ng hinanakit. Gusto ko nang ayusin ang aking sarili. At alam ko napatawad mo na siya ngayon. Kailan naman ito nangyari? Ito na ang mga sandaling yon. Nakikita mo ba yung sementeryo dun sa bandaron? Oo, nakikita ko. Diyan nakalibing ang tatay ko. Kung hindi pa tumigil dito ang tren kanina. Ang hindi ko pagpapatawad. Hanggang ngayon ay nakalibing pa rin dito. Pero dahil ang Diyos ay Diyos na nagmamahal, hindi niya talaga ako pinayagan na masunod ko ang layunin kong makasarili. Sinabi niya na kung nais nating mapatawad ang ating mga kasalanan, dapat din nating patawarin ang mga nagkasala sa atin. At habang sinasalaysay ko sa iyo ang buhay ko, naaalala ko kung gaano ko kamahal ng tatay ko na hindi ko pinansin noon. Marami ring mga sandali na masaya kami. Maliligayang mga sandali na hindi ko malilimutan. At kailanman hindi na yun mabubura sa puso ko. Pakiramdam ko, pinatigil ng Diyos itong tren. Para lang sa'yo. Alam mo, yan din ang naisip ko. Kung magsalita ka, para bang kilalang kilala mo kung sino siya talaga. Parang ang Diyos ay matalik mong kaibigan. Ang sabi niya,
Sumunod ako sa kanya. Hindi ko naman laging nalalaman kung saan niya ako dadalhin. Pero nagtitiwala ako sa kanya na ako'y dadalhin niya kung saan man ako ay kailangan. Kaya lagi ko siyang sinusunod. Ayan, umaandar na tayo. Oo. Sa wakas, alis na tayo. Oo. Mabuti hindi pinatay ang aircon. Oo, mabuti naman. Siguro naman, dito na nagtatapos ang istorya. O baka dito pa lang nagsisimula. Ang kwento bang ito may magandang wakas? Ikaw ang dapat magsabi sa akin kung magkakaroon ito ng magandang wakas. Kapag ang mga taong tinitingala natin ay binigo tayo, sumasama ang loob natin. Agad-agad nawawala ang pagtitiwala natin sa kanila. Dahil hindi nila na kayang tugunan ang mga bagay na inaasahan natin sa kanila. Ang mas masahol pa niyan, nagtatanim tayo ng sama ng loob. Kapag mas mahalaga ang taong ito sa ating buhay, mas matinding pagkabigo ang nararamdaman ninyo. Si Dini, sa kanyang murang edad, ay nakapag-isip na nasa kanya ang lahat ng karapatan na mamuhi at mapuot sa lahat ng tao. Mamuhi at mapuot sa kanyang mga magulang, ganon din sa kanyang tiya Sundari at kanyang kapatid na si Mangbang. At maaaring pati sa Diyos. At bigla na lang, nagkaroon ng magandang pagbabago sa kanya. Hinanap niya ang kalooban ng Diyos para sa kanyang buhay at ang sumunod sa kanya. Kahit saan siya dalhin ng Diyos, nagkaroon ng pangitain tungkol kay Jesus. Na tayo bilang mga tao ay hindi natin maintindihan. Nagpakita si Jesus sa kwarto niya, inabot ang kanyang kamay at nagsabing, "Sumunod ka sa akin." Ang paglapit kay Jesus ay ang unang napakagandang hakbang. Pero kagaya nga ng sinabi sa atin ng tunay na Dini, ang buhay natin dito sa mundo ay parang isang lakbayin na maraming liku-liko. May mga hindi inaasahang paghinto at maraming itinuturo sa bawat pag-usad. Kapag tayo ay tunay na nagtitiwala kay Jesus, gaya ni Dini, susunod tayo saan man tayo dalhin at gagawin ang kanyang bawat sabihin. Para kay Dini, maraming landas ang kanyang tatahakin. At habang lumalalim siya sa kanyang paglakad bilang Kristiyano, nakita niya na may isang daan na mas nangangailangan ng maingat na paglakad. At ito ang daan ng pagpapatawad. Hindi ito yung daan na madaling tahakin, pero para kay Dini, nakaya niya ang lakbaying ito na may kalakip na pag-ibig. At hindi lang basta pag-ibig, kundi ang pag-ibig sa atin ng Diyos na walang hinihinging kapalit. Isinulat ng Apostol Pablo ang tungkol sa pag-ibig sa unang Korinto Kabanatang 13. Sinasabi na ito ay matyaga at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ang pag-ibig ay mapagtiwala. Ang pag-ibig ay puno ng pag-asa at nagtiyatyaga hanggang sa wakas. Hindi ka mabibigo sa pag-ibig na ito. Ito rin ang pag-ibig na hinahanap ni Dini ng mga sandaling siya ay naligaw. Kinakailangan niya ang pag-ibig na ito. Nang sandaling tinalikuran siya ng kanyang pamilya. Kinailangan din niya ito para mapatawad ang lahat ng mga taong nakapanakit sa kanya, lalo na ang tatay niya. Ito ang pag-ibig na meron ng Ama sa Langit para sa iyo. Mahal ka niya, kaibigan, maging sino ka man. Nang si Dini ay umiyak sa Diyos na ipakita sa kanya ang daan na hinahanap niya. Hindi niya alam na si Jesus ay darating sa kanya sa pamamagitan ng isang pangitain ng gabing iyon. At inihayag niya ang kanyang kaluwalhatian at nilukuban siya ng kanyang pag-ibig at kapayapaan. Pero yun talaga ang nangyari.
Kaya nga si Jesus man ay dumating sa inyo sa isang panaginip o isang pangitain. Ang mahalaga doon ay mahal ka ng Diyos. Ang nais niya ay maging anak ka niya sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Hesus Kristo. Ang nais niya ay maging bahagi kayo ng kanyang pamilya. Nang sa ganon, kapag natapos na ang lakbayan ng inyong buhay, makakasama niya kayong mamuhay sa langit. Nakahanda ka bang buksan ang iyong puso para sa Kanya gaya ng ginawa ni Dini? Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas mo, samahan ninyo ko at bigkasin ang mga salitang ito. Manalangin tayo. Panginoon, sumasampalataya po ako kay Jesus. Tinatanggap ko po si Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at gawin mo po akong isa sa iyong mga anak. Salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tinanggap niyo na ngayon ang buhay na walang hanggan. Kasama ang Diyos. Ikaw ngayon ay isa na sa mga anak niya. Purihin ang Diyos.